So ito na nga mga kababayan, umpisahan agad natin. Ito na. Ala, patay ka din ha, no? Ginoo ko, tabang. Ito mga kababayan, ako Mamarites Mosne, Sir Ted Canaveral, and kay Angelita Salgado. Make a love shout out po. Ito na mga kababayan, umpisahan agad natin. Ako Mike Defensor, patay ka din ha. O ito na. Mga kababayan, according dito sa investigasyon ng NBI, si Mike Defensor ay nag-offer ng tag 5 million each sa mga 18 ex-marines para magsinungaling na patay ka din ha karon. Ito na mga kababayan, ang exciting part. Nako. Oo, sino yung tinuro at sino yung makukulong palpak. Ito na mga kababayan. Nagbayad daw ng 5 million isa. Nako, sa Billionaire News Channel mga kababayan, nilabas pa naman yan na merong nagsalita, mga kababayan, na dating kasamahan nitong 18 ex-marines na inufiran daw sila. Nako, sinong nag-offer? Si Mike Defensor daw. Ala, patay ka din na. Oo, mga kababayan. Nako, ito na. Oo. Eto, sige, pakinggan natin. Putang ina talaga. NBI probe on new bribery allegation kay Mike The Defensor. National Bureau of Investigation has reopened its probe on the so-called 18 former Marines following a new bribery allegation that has now dragged a former lawmaker, Mike Defensor, into the issue. Andrea Salve is on the phone to tell us more. Andrea? Yan. The NBI has issued another subpoena to former Congressman Mike Defensor and one of the alleged members of the so-called 18 ex-Marines following a fresh bribery allegation from an individual reportedly linked to the member. According to NBI Director Melvin Matibag, the agency decided to reopen its investigation after the individual came forward and executed a sworn statement before investigators. Based on the statement, Defensor and the 18 ex-Marines allegedly entered into an agreement involving a 5 million peso payment in exchange for their flood control link. Hala, lagot ka din na. Nako, mga kababayan. Inupiran pala ni Mike Defensor o binayaran ng tagpa 5 million itong mga 18 ex-marines para magsalita at gumawa ng script. Nako, ang galing pa naman ni Marcoleta mag-ano. No, napansin nyo kanina mga kababayan habang nagsalita itong si Marcoleta? Nagsalita si Marcoleta, isang sabi lang nung Marines, no? Siya na yung nag-explain. Alam na alam agad, no? Di ba? Napansin niyo ang sabi nung Marines, ano kami, ganito, pumunta kami doon, tapos ganyan. So pumunta kayo. Tapos, ganito pala siya. So ganyan pala. Kunti lang ang sinabi nung Marines kay Marcoleta, ang dami na niyang explanation, di ba? No, ako nang bahala niyan, basta sabihin mo lang ganito, sabihin mo lang ganyan. Ayan na. Continue. Eto. Well, totoo yan, no? Bago ako pumunta rito, nakita ko yung parang there's an ongoing yata na... Ito, lakasan natin. Totoo yan, no? Bago ako pumunta rito, nakita ko yung parang there's an ongoing yata na pangyayari dyan sa Senate. Then, regarding to sa 18 Marines, alam naman ninyo, I think all of you covered it, na natapos na namin yung pag-imbestiga sa kanila, pinatawag namin yung 18, natanong namin isa-isa, at meron na kaming dokumento, recorded yung pagtatanong sa kanila, Patay! yung 18, 5 doon sa 18, pinirmahan yung kanilang statement, yung tanungan, yung parang yung 13 hindi nakapirma dahil nasabi ko na ito noon, pinigilan ni Atty. Balikod na pirmahan. Gusto ba nga, punitin niyang ayan na mga kababayan. Eto, dito sasabit si Mike Defensor. Kasi mga kababayan, according sa NBI, yung mga tinanong nila itong 18 Marines, no, hindi sumipot yung iba, pumirma sila doon na, ito totoo, ganyan. Patay dito mga kababayan, si Mike Defensor. Nako, paano to kapasinungalingan ni Mike Defensor? Pumirma nga yung mga Marines na ito yung nangyari, ito yung pinapagawa, ito yung inutos, ito yung ganito, ito yung ganyan. Panis. Tapos
Yung iba daw ayaw pumirma kasi ayaw daw pumayag ni Baligod. Halos punitin daw yung papel. Oh, pata. Ma'am PB, mega love shout out po. Oh, eto, continue. Yung testimonya na yan. Kami naman, on our end, natapos na namin yung report, pinorward namin sa Ombudsman at sa DOJ for proper disposition. We have recommendation doon. Pero, ang nangyari kasi ngayon, mabuti na tanong mo, muli namin binuksan yung pag-iimbestiga rito kasi merong isang individual na nagbigay ng statement noong April 28 sa May 6 na meron siyang aligasyon na yung isa doon sa 18 Marines, may relasyon sila. Oy, Sir Ted Canaveral, maraming salamat po sir sa yung super sticker. Thank you so much. Nako, ito pa. Meron ng kumanta mga kababayan na isa sa mga Marines, no? Isang tao ang kumanta sa NBI at nilaglag silang lahat. O kaya pinangunahan na nila mga kababayan. Pinangunahan nila na magsalita ganito, salita ganyan para magalit ang taong bayan. Pero hindi nila alam na ilang araw na lang dadamputin na isa-isa. Ito na. May relationship sila at napag-usapan nila. Alam niya yung nangyayari dito sa 18 Marines na to. At may allegation na may binayad. At pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga. Hala. Para maging testigo nga, lumabas mag-press conference. Kaya naman, kinuha na namin ng statement dito. At pirmado, recorded yung statement nitong individual na ito, nandito sa amin. Ang ginawa namin itong Tuesday yata, nagpa-issue. Oh, June 2. Mga kababayan, June 2. Isa sa mga Marines, no? Isa sa mga kasamahan ng mga Marines ay pumunta sa NBI at nilaglag, no? Na binayaran daw ng 5 million each, no? Para magtestigo daw sa Senado itong mga nagpakilalang 18 Marines. At merong affidavit, may pinirmahan at ang sabi niya si Defensor daw ang nagbayad. Patay. Eto na, maliit ng 5 million. Oy, maliit yung 5 million. Kung ako nun 100 million, wala na, tabla-tabla na to 5 million, wala yan mga kababayan. Nako, ayan na, patay ka din na. O, paano to ngayon? Paano yan lusutan ni Mike Defensor? Kung itong taong ito na nagsabi ay may resibo, nako, may ebidensya na, ulitin ko June 2 daw. At may allegation na may binayad. At pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 million para maging testigo nga, lumabas mag-press conference. Kaya naman, kinuha na namin ng statement dito at pirmado, recorded yung statement nitong individual na ito nandito sa amin. Ang ginawa namin itong June 2 yata, Tuesday yata, nagpa-issue ako ng subpoena para imbestigahan ulit yung miyembro ng 18 Marines na pinapanggit ng individual. Patay. At saka si Ginoong Mike Defensor, pinapasubpoena ulit namin dito para magbigay dinaw patay sa na. testimony binigay nitong individual na related doon sa 18 Marines. Doon po sa alok na pera, paano po yung dynamics po nun? Paano po in-offer? In what way po sila babayaran? Well, may statement siya na parang initially parang 700,000 tapos parang in tranches babayaran siya. Yun nga yung gusto naming linawin. Bukod sa gusto naming malaman kung totoo talaga yung statement nitong individual na to, gusto naming linawin kung ano yung mga pangyayari talaga dito. Would you be liberty, sir, to divulge kung ano po yung relasyon niya dun sa member ng 18 Marines sa po niya? Gano'n po siya ka-credible sa inyo pong tingin? Yung anak ng 18 Marines ay kanyang kapartner. Meron silang anak. May apo bali yung isa doon sa 18 Marines dito sa town na to. So, magkakasama sila sa bahay, kaya medyo may credibility testimony. Nako, mga kababayan, kamag-anak mismo nitong 18 Marines ang kumanta. Ito ata mga kababayan yung isa sa nag-comment. Kung naalala nyo, may nag-comment sa akin dito na kamag-anak niya mismo yung Marines, no, na nasa abroad. Tapos itong nasa abroad, tatay niya itong Marines. No, ito actually may nag-comment sa akin mga kababayan, may nag-comment sa akin yan dati.
nung itinapik natin tong 18 Marines. Siya mismo, kamag-anak niya yung Marines, pumunta siya sa NBI at kinanta niya, ang pagkakaalam ko, parang ganun yun. Naalala ko mga kababayan, no? May nag-comment dyan dito sa ating live at the time na siya mismo ay lolo ata niya or tatay niya yata or bayaw. Parang ganun, mga kababayan. Bayaw niya yung isa sa mga Marines na galit nga daw yung kamag-anak dito sa Marines na to eh. Di ba? Halaka, mga kababayan, patay ka din na. Eto kasi mga kababayan, itong kwento ni NBI Director Matibag, mga kababayan, ay medyo mahina. Dito tayo sa isa, medyo malakas to. Ito. Ito, mga kababayan. Get ready for a May ads Wild lang. West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Nako, Choose your patay. luck from over 2,500 games, so you have Muli namin binuksan yung pag-iimbestiga rito kasi mayroong isang individual na nagbigay ng statement noong April 28 sa May 6 na Nako. meron siya aligasyon na yung isa doon sa 18 Marines, may relasyon sila. May relationship sila, napag-usapan nila, alam niya yung nangyayari dito sa 18 Marines na to. At may allegation na may binayad. At pinakalanan, si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng Canada. Para Ayan na nga, mga kababayan. Yun nga yun, no? May nag-comment sa akin yan na, Sir Ken, actually, kamag-anak namin yung Marines na yan. Tapos, kami mismo ay nadismaya sa Marines na to. Tapos, pumunta siya basta parang nagsumbong yata sila sa NBI, no? At nagbablog yung tao, no? Nagbibideo yung kamag-anak, mga kababayan, na siya mismo pumunta sa NBI at ito nga, no, sinumbong niya na ang kanyang kamag-anak na isa sa mga Marines na kasali dyan ay binayaran ni Mike Defensor, patay. At ito nga yun, mga kababayan, ayun na nga, inano na, mga kababayan, no? Ito, Attorney Claire Castro live on one of the 18 Marines was their child. The parents were very angry and the Marines for not using them, and the parents were stressed because they were hurting. Yun nga, Ma'am Salve, no, Malto or Sir po ba? Tama yan. Nag-react nga din si Yussi Claire Castro niyan. Kasi nga yung kamag-anak nga ay kumanta nga at sinumbong na inupiran nga daw itong kanilang kamag-anak na isa sa miyembro dyan sa Marine. So, ayun na nga, patay dito si Mike Defensor. Paano to lusutan? testigo nga lumabas pag-press conference. Kaya naman, kinuha na namin ng statement dito. Pirmado, recorded yung statement nitong individual nito, nag-rito sa amin. Ginawa namin itong Tuesday yata, nagpa-issue ako ng Sampina para i-PCL yung miyembro ng 18 Marines na pinapanggit ng individual. At saka si ginawa yung defensor pinapasampina ulit namin dito para mag-gamit. Nako, patay. Doon sa testimony na binigay dito ng individual na related. Hala! Patay na. Yan na nga ang sinasabi ko eh. Yan na, mga kababayan. Sasabit talaga si Mike Defensor dito. No, sa pangyayaring ito, mga kababayan, talagang sasabit. No? Patay ka din na, Mike Defensor. Nako. Bago man ito, mga kababayan. Bago man nagsalita ang mga Marines sa Senado, eto na, may hawak ng ebidensya, mga kababayan, ang NBI. Hala, ito, continue. Binuhay ng National Bureau of Investigation ang investigasyon laban sa tinaguriang 18 Marines na may kaugnayan sa issue ng maanumalyang flood control projects. Balita mula NBI at ni Radyo Patrol Zeus Legaspi. Zeus. Ayan na. ng investigasyon sa tinatawag na 18 Marines matapos lumapit sa ahensya ang kaanak ng isa sa kanila na nagsasabing inalok ang mga ito ng pera kapalit ng kanilang testimonya kaugnay sa flood control scandal. Ay kay Matibag, sinabi ng kaanak sa sinumpang salaysay na 5 milyong piso ang inalok sa 18 Marines at mismong si dating Congressman Mike Defensor ang nakikipagnegosasyon sa kanila. Bisub nito, ipinasabi na ng NBI si Defensor at ang miyembro ng 18 Marines na tinutukoy sa salaysay ng testigo. Pagkalinaw ni Matibag, ipatatawag lang nila ang mga natukoy sa salaysay
NBI para makakuha ang kanilang panig. Narito ang tinig ni Attorney Melvin Matibag. Yun yung gusto namin linawin. That's why we are subpoenaing si Mike Defensor para magbigay linaw dito. Again, hindi natin sinasabi pa na sigurado na gano'n. Kaya nga natin siya tinatawag para may investigasyon. Dagdag ni Matibag, lumapit ang kaanak ng 18 Marines sa NBI matapos umanong hindi matanggap ang commitment o perang ipinangako sa kanya. Hunyo 2 pa nang maipadala ng NBI ang sabina kina Defensor na may 5 araw para magtungo sa tanggapan ng ahensya. Yan ang So ganito pala mga kababayan ang nangyari. Inofira ng 5 million. Ngayon, itong kamag-anak nung Marines na kasali dyan sa script sa Senado ngayon, hindi daw natanggap itong 5 million. Hindi natanggap ang 5 million kaya nagsumbong sa NBI po. Tangina, sabi ko nga sa inyo, bayaran nyo kasi lang ayos. Hindi nyo naman kasi binabayaran, no? Siyempre, nalalagay sa alanganin yung buhay nila. Oo, bayaran nyo kasi. Ayun, nalagay sa alanganin yung buhay nila. Di ngayon, kinanta itong si Mike Defensor kasi nasaan ba kasi yung 5 million na yan? Ba't kasi ayaw ibigay? Baka naman kasi napunta na lahat kay Marcoleta yung baka yung 5 million kasali dun sa 75. Ala, nako, eto na nga mga kababayan. Na, yan na ang problema ngayon mga kababayan, dapat kasi bigay agad. Oo, para di magreklamo. Di ba? Oo. Para di magreklamo, hindi man kasi binayaran tapos pa gagawan nyo ng script dyan, tapos paturo-turuin nyo. Paturo-turuin ninyo, ituro si Tulpo, ituro si Dilima, ituro si Tore, ituro si Sandro, tapos walang 5 million, talaga kahit naman ako, di pwede ganyan. Inom muna kay Uhaw. Inom muna tayo. Bigay kasi. Bayad-bayad din. Nilagay nyo sa alanganin yung buhay ng tao. Ang daming pinangalanan. Andyan si Dilima. Andyan si Tulpo. Andyan si BBM kasali pa. Si Sandro. Si Tore. Tapos walang 5 million. Ayun, kumanta sa NBI. Patay ka diya. Mauna. Mauna ron. Kung naalala nyo mga kababayan, di ba mayroong balita noon sa Billionaire News Channel na kumanta, mga kababayan, ito ba yun? Wait lang BNC, nilag ang 18 Marines. Ito mga kababayan. Kasi alam ko sa Billionaire News Channel lumabas yan dati, mga kababayan, na merong tawag dito, merong nagsalita sa Billionaire News Channel, mga kababayan, na nagsumbong siya kung paano niya makausap, itong si paano miniting. Ito mga kababayan, miniting nila to itong Billionaire News Channel, di ba? Nagsalita yon mga kababayan. Nako, yan na ang sinasabi ko Saan ba dito yon? Actually, na ano yan dati, mga kababayan, alam ko napanood nyo yan na mayroong kumanta na miyembro ng dating kasamahan ng Marines, dito sa flood control, sa Maleta-Maleta. Tapos kinanta niya na inufiran nga, pero wala naman siyang sinabi kung sino ang nag-offer. Yun nga lang mga kababayan, ay sinabi niyang ang iba daw dito ay hindi trabahante. Hindi trabahante ni Saldico, kundi ito ay mga dating awol, dating may kaso, tinanggal, di ba? Mga kababayan, napanood nyo ba yon? Kaibigang Oso, may galab shoutout po. Merong ganong issue dito sa Billionaire News Channel. Saan ba yun? Hanapin ko lang mga kababayan na ikinanta. 18 ex-Marines, ikinanta ng kaibigan. Kaso medyo mahaba-haba na to dito tayo banda, medyo matagal na yon. Ito, Billionaire News Channel. Ayan, BNC. 18 Marines.
Ayan ha, naku mga kababayan, hindi ko maano kung nasaan na yun, medyo matagal-tagal na yun mga kababayan, no, na may nagsalita. Patay ka diha. Diyos mio marimar. 18 face cyber libel over cash. Ano ba yun? Dito yun, nagsalita yun sa Billionaire News Channel, yung lalaki. Tinakpan-takpan pa nga yung mukha niya. At dahil dyan, mga kababayan, no, ito yun Muli naming binuksan yung pag-iimbestiga rito kasi merong isang individual na nagbigay ng statement nung April 28 at May 6 na meron siyang aligasyon na yung isa doon sa 18 Marines, may relasyon sila. May relationship sila at napag-usapan nila, alam niya yung nangyayari dito sa 18 Marines na to at may allegation na may binayad. At pinangalanan si dating Congressman Mike Defensor na siya yung nag-offer ng halaga ng 5 billion para maging testigo nga lumabas pag press conference. Kaya naman, kinuha na namin ng statement dito at pirmado, recorded yung statement nitong individual na ito, nandito sa amin. Ang ginawa namin itong Tuesday yata, nagpa-issue ako ng subpoena para imbestigahan ulit yung miyembro ng 18 Marines na binabanggit ng individual at saka si Ginoong Mike Defensor pinapa-subpoena ulit namin dito para mag-appear, para magbigay linaw doon sa testimonya binigay itong individual na related doon sa 18 Marines. Doon po sa alok na pera, paano po yung dynamics po nun? Paano po in-offer? In what way po sila babayaran? Well, may statement siya na parang initially parang 700,000 tapos parang in tranches babayaran siya. Yun nga yung gusto naming linawin. Bukod sa gusto naming malaman kung totoo talaga yung statement nitong individual na to, gusto naming linawin kung ano yung mga pangyayari talaga dito. Would you be in liberty, sir, to divulge kung ano po yung relasyon niya dun sa member ng 18 Marines sa po na yun? Lalo po siya ka-credible sa inyo pong tingin. Yung anak ng 18 Marines ay kanyang kapartner. Meron sila. So kumbaga mga kababayan, itong anak ng isa sa mga 18 Marines, jowa nung nagsumbong sa NBI na patay. Jowa ng anak ng 18 Marines ang nagsumbong sa NBI. Kasi pinangakuan daw 700,000 ata every month ba yata to or weekly or every di natin alam, no? Every 2 weeks parang ganon. Wala daw na mga kababayan dumating, no, na pera. Wala daw silang natanggap na pera. Nako, patay ka dito, Mike Defensor. Mike Defensor, panibago na naman. Jowa ng anak ng isa sa mga Marines na nagyaw-yaw dyan sa Senado ngayon ay nagsumbong. Nako, patay. Paano to? Paano to lusutan? Jowa pala. Kumbaga, bayaw. Hindi, manugang. Kumbaga, manugang, mga kababayan. Manugang ng isa sa mga 18 ex-Marines na nagkukuda-kuda ngayon diyan sa Senado at nagtuturo-turo si Tulfo, si Soto, si General Torres, si Sandro, si BBM, si De Lima. Nako, son-in-law. Oo, so kumbaga, manugang, no? Son-in-law, mga kababayan. Manugang nitong isa sa mga Marines. Hala ka, patay ka yung manugang ng Marines ang sumbong. Bakit? 5 million yan Ba't di kami binigyan? Madadamay kami dyan. Tabla-tabla na to. Ayaw nyo ko bigyan? Pues, kanta ko to. Di ba? Kumanta nga. I did it my way. Ala! Diyos iyo, Marimar. Sabi ko nga sa inyo kahapon, mga kababayan, no? Kapag pumunta itong mga Marines sa Senado, pansinin ninyo, lahat ng mga senador na kaalyado ni Cayetano walang sangkot sa maleta. Lahat ng mga senador na nasa grupo ni Soto, lahat yan sangkot. Di ba, mga
mga kababayan? Tama ba ako? Hindi. Di ba sinabi ko yan kahapon? Tandaan ninyo, may pasabog daw si Marcoleta, wag kukurap. Kasi itong mga senador na kalaban nila dyan sa 12, kasi 10 na lang sila eh. Lahat yan magkakaroon ng maleta, pero sila wala. Di ba? Na Ma'am Lily, Nanay Minda, Ma'am Florifin, totoo, di ba, mga kababayan? Si Lorin involved. Hayaan nyo na kasi nga si Lorin, in-involve nila yan kasi ang akala nila si Lorin Ligarda ang tatawid. Hindi nila alam na si Chis Escudero pa. Kawawa naman si Lorin. Sabi pa naman ni Lorin, hindi ako AI Ay, Diyos ko! Oh my God! Patay. Alam nyo mga kababayan, sinali nila si Lorin. Kasi alam nga nila na si Lorin Ligarda, tatawid yan. Di ba sabi nga ni Erwin Tulfo sa balita, nandidiri na daw kay Cayetano, kaya may planong lumipat ng bakod. Hindi pala si Lorin ang lumipat, kundi si Chis Escudero. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, madadamay talaga yan si Loren, si Villar. Kasi nga mga kababayan, yan kasi ang nasa isip nila, natatawid bakod. Ngayon, syempre, isalin nyo na sa script yan. Bakit? Kasi tatawid yan. Ending, na prank sila. Si Escudero ang tumawid. Hindi ang mga Villar. Paano to ipa-explain ngayon? Sige. Paano yan i-explain ngayon ni Cayetano na si Loren Ligarda pati yung mga Villar damay sa maleta? Dapat bago kayo dyan nagtuturo, di ba? Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, ramdam na nilang babaliktad si Loren Ligarda. Ramdam na nilang babaliktad ang magkapatid na Villar. Ang problema, ang akala nila yun yung tatawid ng bakod. Ang tumawid si Chis. Dumaan ng palasyo bago pumunta ng Senado. Siguro binasbasan ni BBM Chis, magbago ka na, iboto mo na si Cayetano tanggal. Ginalaw ang baso, ginalaw ni PBBM. Kumpare, Panyero, ikaw naman. Na-prank ka, mga kababayan. Na-prank. Kawawa naman si Loren at mga Villar. Nadamay pa sa maleta. So ibig sabihin mga kababayan, now si Loren is no longer involved because you are now in the group. So you are not on the list. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, nalamay na. Wala na on the record yan. Hindi man po pwedeng ipabura nila yan. On the record na yan na nagsasalita ang Marines. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kawawa si Loren Ligarda, kawawa ang Villar. Dapat kasi tumalon kayo ng bakod Binoto nyo na kung sa sunod nito mag-eleksyon sila ulit dyan, talagang lilipat na si Loren dyan at saka yung mga Villar. Pati si Chis. Bakit? Wala na, nasali na sa listahan ng maleta diba? Dapat binibriefing ninyo. Kaya pala mga kababayan, kunwari, binawi ang imbitasyon. Tapos pinagbintangan pa si Erwin Tulfo. Diba? Recorded na yan. Hindi na nila sabihin hindi involved si Loren. Hindi nila pwedeng sabihin hindi involved si Villar. Patay. It's a prank. Tapos si Chis Escudero ang tumalo ng bakod. Kawawa. Hay nako, script error, 'di ba, Ma'am Sofia?